I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, mayroon tayong upload videos. Nako, maiba naman tayo ha. Talaga makulit yung mga ating mga kababayan na talagang pro Marcos, ano? Yes, mga Marcoses supporters and loyal. Nagme-message kasi sila, siyempre magre-react tayo mga bes, huwag kayong mag-alala. Hindi lang yung mga magagandang programa, ilalabas natin, pati yung mga baho ng mga tao sa mundo. Sabay ganun. So nakikita nyo ito guys, ang nakikita ko, nako, talagang matindi ito. Nagsalita mga kababayan, yung dating pulis, no? Si Eduardo Asierto, nako, mahirap ito. No? Sabi dito mga besa, ayon po sa balita ng People's Tonight Radio. Ito galing po sa kanila yan. I-spread lang natin. Yan po ang trabaho natin para malaman kasi ng sambayan ng Pilipino ano ang nangyayari sa Pilipinas. Yung mga taong talagang nagbigay ng sakit ng ulo. Lalo na sa mga isyu ngayon, sumisingaw ang mga baho ng mga tao na talagang akala mo magaling. Yung pala, may tinatago na hindi ka nais-nais. Ano ang sinabi dito mga kababayan? Ayan iginiit ni Eduardo Asierto sa House Committee on Dangerous Drugs na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang mga kaalyado, dating Special Assistant at ngayon Senator Bongo at nooy PNP Chief na ngayon ay Senator Bato de la Rosa ay mga protektor ng mga sindikato ng droga. Di kayo naloka. Hindi ako nagsabi niyan nakikita nyo naman siguro niyan ang source ko. Okay? People's Tonight Radio. So dahil dito mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo dito sa sinabi ni dating pulis? Ano bang rangko niyan guys? Basta si Mr. Asierto, Digong Bato, Bongo, protector ng illegal drugs. Oh my goodness. Nako, it's hurt. Rodrigo Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa are protecting and are integral to the security of the illegal. Alam nyo na, network operating in the country. Akusasyon ng dating pulis na si Colonel para ito, Eduardo Asierto pala mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, minsan magtataka na lang kayo, bakit ngayon lang sumisingaw itong mga klaseng mga talamak na gawain sa mga nakaraan mga panahon? Bakit ngayon lang So ibig sabihin, may kasabihan talaga, walang uusok na hindi uusok. walang sikreto na hindi mabunyag. Di ba mga kababayan, yung kasabihan ng ganyan. So sabi po ng isang sabi po doon sa isang TikTok na nabasa ko. Ay 6 na taon daw napupugaran tayo ng mga banyagang sindikato. Ay naloka ako guys. So ang nakataya dito is ang national security natin. Kawawa naman ang Pilipinas mga bes. So sabi ko nga, bakit naman ganito? Anong ang nangyayari? Si dating Pangulong Digong, siya mismo ang ama ng bayan in that time. Bakit ganito na hindi niya kayang linisin yung mga taong sangkot sa mga illegal na droga, na yun pala siya mismo ang protector ng mga mga drug lord, ganun, di ba? Sinabi ni Mr. Asierto itong masaklap sa bayan natin mga kababayan, na ang akala mo yung isang tao na hinalal mo, na aasahan mo na protektahan ng bansa natin, parang nagkamali yata tayo. Parang pinagkanulo pa tayo sa ibang bansa. Tulad lang nasabi ko ito dahil dito sa sinabi ni dating Supreme Court Justice Carpio na isinuko ni Digong itong Ayungin Shoal. Di ba? Dahil dito sa secret agreement. Alam po naman natin mga kababayan kung gaano ka
loyal ito si dating President Digong kay President Xi. Eh, 'di ba? Maluwag siya, maka-China siya. Real talk po tayo. Yan naman ang totoo, 'di ba? Talagang maka-China siya. Sabi niya, I love President Xi. Oh, 'di ba? Actually, ang isang university sa Beijing, China, mga kababayan, ay ipinangalan sa ina ni dating ex-President Digong. So, well, yun siguro ang way kung bakit naging malapit siya sa China, no? Tapos ang nakikita ko dito ang lakas loob kung makapagsalita itong mga DDS laban sa Pangulong Marcos Jr. na sinasabi, tuta tayo ng Amerika. No, hindi Remember mga kababayan, since 1951 naging alay natin ang Amerika. Ika nga Defense Treaty, 'di ba? Yan po ang dahilan kung bakit nagiging matagal na tayo magkaibigan hanggang ngayon. Ayaw nga ni Duterte sa Amerika Tapos sinasabi niya best friend daw sila ni Trump. Di kayo naloka. So, you see, malakas ang loob nila na magsabi nga ganun kay Pangulong Marcos Jr. Kumusta naman kaya si Digong sa relasyon niya sa China? Di ba maka-China siya? Ano na nangyari? Sa West Philippines nagkanda gulo-gulo. Dahil dyan sa secret deal na yan. Ngayon, na nagkanda gulo-gulo tayo. Dito dahil dito sa pugo na ito na maraming natuklasan, ng daming mga anomalyang hindi ka nais na natuklasan. Mga illegal na gawain, torture, lahat. Lalo na itong kanang kamay, itong dating presidential economic advisor si Michael Yang. Aba, nako mga kababayan, ang tindi pala nito. Kaya ako, naniniwala ako dito si dating pulis Asierto na itong mga sinasabi niya may katotohanan mga kababayan. Well, actually, correct me if I'm wrong, dahil ang ICC nag-iimbestiga, ang alam ko, inimbestigahan din ito si Mr. Asierto at saka si Mr. Las Cañas regarding sa mga, yung mga issue laban sa dating Pangulo. So, yun po ang nakikita ko dito. For sure yan. Kaya minsan, sabi ko nga, kawawa naman ang Pilipinas. Kung isang Duterte na naman ang nakaupo sa Malacanang, ano na lang ang buhay natin. Pero, mayroon tayong kakayahan. May powers tayo, mga kababayan. Lagi niyong tandaan yan. Lahat ng Pilipino sa Pilipinas, mayroon tayo kapangyarihan. Sa pamamagitan na huwag ibuto ang mga tao na alam po natin napapahamak tayo. 'Di ba? Yun lang yun. Tayo po ang nagluluklok, kaya nasa atin ang kapangyarihan. Pipili tayo ng mga politician na karapat-dapat na talagang very hands-on na tumulong sa mga mamayang Pilipino. I-examplein ko si Pangulong Marcos Jr. Look at the president right now, mga bes. Look naman, umiikot sa buong Pilipinas. Kahit sabihin mo na sinasabi ng isang journalist na bawas-bawasan ni Pangulong Marcos Jr. ang mag-iikot because of the, yung sa words ni Gorgor, designated survivor. Sa kaalaman ng iba kasi, itong words na ito is street. 'Di ba? Ako man, mga kababayan, yun ang aking nakikita because research ako para may mangyayaring hindi maganda. Kaya yun ang sinabi ng isang batikang journalist. Pero tingnan mo, hindi nagpipigil ang ating mahal na Pangulo because yun ang tungkulin niya bilang Pangulo. Susundin niya kung ano ang napangako niya sa mga bawat region na pinuntahan niya nung nagkakaraban siya, nangangampanya sa ng last election. O 'di ba? Ganun dapat. So, dahil dito mga bes, ano po ang kapalagayan nyo dito, no? Para sa akin, well, kung totoo man ito, ang akusasyon ni Mr. Asierto, why not naman hindi haharapin itong tatlong ito sa pagdinig sa Senado or sa komite or saan man, di ba? Dapat dito may magsampa ng kaso para nang matapos itong issue na ito para malaman ang katotohanan. Yun lang naman yun mga kababayan Harapan nila ang akusasyon laban sa kanila. Kasi palagay ko mabigat ang ebidensya nito mga bes mabigat ang bintang ni Mr. Asierto. Pero well, wala tayong magagawa ganun kasi matagal na naging
ano yung kanong kamayata ni Digong ito si Mr. Asierto at kilalang kilala. O 'di ba? Ang mga gawain ni Digong, biro mo detalyado pa kamo. So dahil dito mga bes, ako hayaan natin ang batas na kumikilos. Sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., napaka fair ang batas ngayon. Kahit sinong tao ka man, walang kinikilingan. Basta nagkasala ka, managot ka sa batas. Batas is batas. Sapagkat ang Pangulong Marcos, sumusunod din sa batas. Kasi kung hindi mo pa iralin, ano na lang ang silbi ng batas? Ano na lang ang buhay natin pag hindi nyo i-implement yung batas na yan? O, di ba? Ako po si Police Colonel Eduardo Asierto. Ako po ay isang pulis na nanilbihan ng mahaba at tapat para tulungang masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal po akong naging anti-narcotics operative at natalaga po ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Eduardo Asierto na matagal nang ipinapahana at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis. Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Ako po at kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Yung kasamahan ko pong si Police Captain Perote ay dinukot po sa labi ng isang hotel sa Bacolod ng 5 armadong kalalakihan na nakasuot ng bonnet at bulletproof vest. Meron din po silang mga lookout sa labas. Hindi na po makita hanggang ngayon si Perote at malamang patay na si Perote. Matagal na po akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay pinapapatay ni Duterte. Ito po ay ma-influensya hanggang ngayon. Pero this has got to stop. Tapos na ang maliligayang araw ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Panahon na po siguro ngayon na magtiwala sa ating pamahalaan. Nakita ko po na sa panahon ni Pangulong Marcos nagkaroon ng hustisya sa kaso ni Senator Laila de Lima. Nanalangin po ako na sana din magkaroon ng hustisya ang aking kaso at magkaroon ng accountability sa mga kasalanan ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Yan, narinig nyo yung sinabi ni dating Colonel Eduardo Asierto. Alam nyo, no, nagpapasalamat talaga tayo sa social media. Bakit? Kumbaga na i-spread natin itong ganitong klaseng mga issue na isa din na way na makakatulong sa bansa natin. Bakit? Kasi pag isiniwalat natin ito, i-spread natin sa pamamagitan ng pag-share, guys, magiging aware ang ating mga kababayan sa pagpili sa tamang pinuno sa darating na mga panahon, no? Sa mga related, sa mga tao na nagkaroon ng issue tulad nito, ay maging maingat tayo at wag na natin pabalikin sa anumang posisyon. So, yun mga kababayan, ang aking masasabi tungkol dito. Well, good luck na lang, no? Sana harapin nila ang mga kaso nila na talagang hindi mo akalain na ganun pala. So, see you again guys on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.